Today, let's build our bedside cart for mommy and baby. Of course, bolang kristal in the morning kasi buena mano tayong binisita ni Maring Braxton Hicks. Ang aking contraction, mild contraction lang naman siya ay napapadala at ang aking likod ay ngawit na ngawit na. So, saktong giling lang tayo dyan sa umaga. Nung nawala naman na, nag-proceed na ako sa aking day, nilabhan ko tong aming bedsheet. Speaking of bedsheet, ito yung no lukot bedsheet from Lazada. Pinasabay ko siya from aking friend. Super effective niya. Kahit magtatalon ka pa dyan sis, hindi mo na kailangan siyang ayusin. Well, bukol-bukol yung kama ko kasi naglagay ako ng mattress protector para just in case dyan pumutok ang ating panubigan ay waterproof ang ating kama. May magic talagang dala yung mga parcel at packages kasi may dumating akong package dyan na wala ang sakit ng likod ko. Pinili ko to sa mga online random stuffs lang sila. This one, they call it milk catcher kasi diba nabanggit ko sa old vlog ko na sabi ko ang aga kong naglactate parang may mga pumapatak-patak ng milk sa akin. So basically, i-insert mo to sa bra mo and it will catch the milk para hindi masayang. Tapos ko-collect ko na lang if may makolek lang naman. Ito natuwa ako dito kasi pacifier holder lang siya. If you guys are interested about the product, I'll try to link them on my bio kung mahanap ko pa sila. If wala, pasensya na. Nag-try ako dyan ng pacifier na regalo sa akin. Ayan, perfect lang siya. Tapos ikiklip mo siya kay baby. Speaking of pacifier, bumili din ako ng lalagyan ng pacifier para ilalagay ko siya sa aking baby bag. Hindi lang itatapon doon ng pacifier sa loob ng bag, puro gabok at talikabok. So yan, protected siya. Akala ko nga dati maliit, pero sakto lang siya nung pinasok ko yung pacifier. Eto naman, balak ko siyang ilagay sa kanyang car seat. Kasi wala pa siyang toys sa car seat eh. Dito kasi, di ba, may mga car seat yung baby. Tapos ayan, isasabit, ipapalupot mo lang siya dun sa handle ng car seat para hindi siya bored sa sasakyan. May mirror siya, tapos nagra-rattle yung elephant. Tapos nagulat ako dun sa start kasi nagpuput-put siya. Oh, 'di ba? Amazing. Gusto ko nga sana black and white para sa mga newborn kasi wala. Yan na yung pinaka-aesthetic na color na nakita ko. The next one is a collapsible basin or palangganang natutupi. Binili ko to kasi para sa mga baby bottles niya kapag hinuhugasan namin para hindi namin siya ilapag sa mismong lababo. Kasi yung lababo namin medyo maraming pinagdadaanan yun everyday. Tapos naalala ko, may binili na pala ako dating ganyan. Kaso pang pang veggie. Pero collapsible basin din siya. Pa-square lang. Galing siya sa Dollarama, $5 siya. Tapos kapag nag-collapse siya, pwede siyang chopping board. Ayan. Kaso nagulat ako sa color. Sabi ko, bakit purple? Dun sa picture ay gray. Tapos ngayon ay purple. Ayan, chopping board siya at first. Tapos meron pa siyang drainage actually. Ayan. May drainage siya dyan kapag gusto mong pasingawin yung water. Chopping board siya at first, and then kapag pinush mo na siya and then expand mo na, magiging siyang planggana. Ayan, kakabili online. Nalimutan ko meron na pala ako. Nadoble tuloy yung palanggana natin. Pero okay lang yan. Magagamit pa naman natin yan. At of course, dadalawin na naman tayo ni Maring Braxton at the middle of the video. Pero walang makakapigil sa akin. Ito yung mga next na parcel na natanggap ko. Burp cloths or pamunas ng lungad. Marami-rami na yung binili ko kasi bundle ata sila dyan. Kaya ang dami kong binili. They call it muslin burp clothes. So basically, yan yung ginagamit mo para palungarin yung bata at protection for you sa lungad nga. Siguro ang binili ko dyan, ay feel ko pa. Ang binili ko ay 8 or 9 pieces ata. Oo, 9 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces. Yung size nila ay 10 by 20. Ito naman, muslin clothes din sila pero parang 10 by 10 lang siya. Mas maliit siya dun sa burp clothes kanina. Pagbigyan nyo na ako kasi si baby walang pamunas. Puro face towel talaga tsaka bib. So sabi ko, anong pamunas natin sa kanya? Wow, ang arte. Dito naman, bundle ko din silang kinuha. Lahat ng kulay ata, kumuha ko tig-2. 10 ata to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oo, 10 to. So, 10 by 10 na 10 pieces ng cloth. Since we're gonna build our cart at saka yung ating diaper caddy, kailangan natin mag-sanitize before and after, linisin si baby. So, kinuha ko tong bottle na to. Matagal na to sa akin, pero ngayon ko lang siya nilabas. Lalagyan lang naman siya ng alcohol or sanitizer. Itong green curse na to,
Nabili ko siya nung umuwi ako sa Pilipinas last year. Hindi ko nga pala binuhos lahat ng alcohol kasi naalala ko, meron akong maliit na sprayer for our diaper bag kapag nagta-travel nga para sanitized pa din. So, yung konti, nilagay ko dyan, tapos yung natira, nilagay ko na lahat doon sa pink na sprayer. Of course, testing kung nabubulunan ba or hindi. Nagulat nga ako nung tinesting ko tong color pink na disspray. Akala ko disspray lang siya, pero tuloy-tuloy pala yung spray niya. Tapos parang slow-mo. So sabi ko, pinump ko pa naman ng pinump. Eh di yan, naglabasan ng alcohol. You just need one pump pala, tapos ang dami na niyang ilalabas. Slow-mo pa siya. So, eto na, i-build na natin ang ating bedside cart at diaper caddy. Basically, yung bedside cart, gagamitin namin siya every night para hindi na kami patayo-tayo, sa kama na lang papalitan si baby. Tapos, i-ready naman namin lahat ng kailangan niya dito sa bag na to. Etong in-insert kong video, you can watch it on my IG or TikTok. In-upload ko na siya. Pero basically, yung laman niya ay diaper, wipes, tapos meron siyang burp cloths, may isang onesie siya na pangpalit just in case sa gabi. And then meron changing pad para naman hindi siya umihi sa aming kama. And then pacifier, yung sanitizer, at saka mga rash cream and lotion. Yan lang naman yung naisip kong gagamitin ni baby every night, changing, para hindi na kami patayo-tayo sana dun sa cabinet. After kong mabuild yung bag, sabi ko magpapahinga ako, pero I end up answering some questions sa TikTok. Minsan mabait ako, minsan nangaaway sa mga video. Nung nakapagpahinga na ako ng konti, binuild ko na yung cart na gagamitin. So basically, ang ilalagay ko dyan, yung gagamitin ni baby every night, dun sa pinakauna. Sa pangalawa, lahat ng kailangan naman ni mommy, mga breast pumps and everything. Dun sa pangatlo, mga postpartum essentials naman. Etong cart ko, parang nabili ko lang siya sa marketplace for around $20 or $25 kasi yung original price nito $50 sa IKEA. Basically, ang laman ng ating cart ay baby items on the top, on the second layer naman, and third layer kay mommy na. So, on the second layer, nilagay ko dyan yung breast pump ko, heat pad, some nipple pads, nipple cream, yung aking malunggay capsule, and then milk catcher at saka laxative. And then dun sa very bottom, yun yung mga gagamitin ko sa banyo naman para isahan na lang sila sa basket. Anyways, have you heard about this nipple silver covers? Parang wala pa kasi ako nakikitang gumagamit na mommies from the Philippines. Parang mga ibang lahi lahat ang nakikita ko. And yeah, that's it for my bedside cart. Let me know if may malilimutan pa ako para maidagdag natin habang maaga pa.